Ang martilyo ng hukom ay hindi pa nahuhulog nang sumandal ang aking asawang si Rebecca sa kanyang bagong asawa at tumawa. Narinig ko ang bawat salita mula sa kinaroroonan ko sa mesa ng depensa, mag-isa. Walang abogado sa tabi ko. Isang lumang leather briefcase lang na pag-aari ng aking lolo. Tingnan mo siya, bulong ni Rebecca nang malakas na naririnig ng kalahati ng korte. Pobre na nga, walang maupahan na abogado pa. Matatapos to sa loob ng 10 minuto. Ngumiti ng mayabang ang bagong asawa niya, si Preston Valdez, mula sa kanyang upuan sa gallery. Suot ni Preston ang suit na malamang mas mahal pa kaysa sa kinikita ko sa nakalipas na 3 buwan. Siya ang lahat ng hinintay ni Rebecca nang magdesisyon siyang hindi na sapat ang aming 20 taong kasal. Mayaman, matagumpay, may koneksyon, ang klaseng lalaki na kayang magbayad ng pinakamahusay na divorce attorney sa buong probinsya. Ang attorney na yon, si Miranda Aquino, nakaupo sa mesa ng plaintiff, nag-aayos ng mga dokumento nang may kumpiyansa ng taong hindi pa natatalo sa kaso. Minsan siyang tumingin sa akin, tiningnan ang aking damit na binili sa department store, at pagiging mag-isa ko, sa kanya ako tuluyang binalewala. Hindi ako karapat-dapat sa kanyang pansin. Tinawag ng bailiff ang korte sa order. Pumasok si Hukom Patricia Hernandez, isang babae sa kanyang 60s na may kulay abo na buhok at reputasyon sa walang paligoy-ligoy na desisyon. 30 taon na siya sa bench at nakita na niya ang bawat trick sa libro. Ito ay isang motion para sa contempt of court, anunsyo ni Hukom Hernandez habang nauupo at sinusuri ang mga dokumento sa harap niya. Mrs. Aquino, maaari ka nang magsimula. Tumayo si Miranda Aquino at kailangan kong aminin na kahanga-hanga siya. Gumagalaw siya ng may eksaktong timing, bawat galaw ay kalkulado upang ipakita ang awtoridad at katuwiran. Your Honor, simula niya at napuno ng kanyang boses ang korte. Ang aking kliyente, si Rebecca Santos, ay nalantad sa labis na paglabag sa inyong naunang mga utos. Ang depensa, si Nathaniel Reyes, ay partikular na inutusang magbayad ng spousal support na 200,000 bawat buwan simula 3 buwan na ang nakalipas. Wala siyang isang bayad na ginawa. Kinuha niya ang mga dokumento at itinaas na parang banal na kasulatan. Bukod pa rito, Your Honor, inutusan si G. Reyes na panatilihin ang marital home hanggang sa matapos ang property settlement. Sa halip, hinayaan niyang masira ang ari-arian na nagkakahalaga ng libu-libong piso sa maintenance at repairs sa aking kliyente. Pinunasan ni Rebecca ang kanyang mga mata gamit ang tissue. Kilala ko ang pag-arte na iyon. Pinraktis niya ang crying routine na iyon sa harap ng salamin sa banyo namin noong pinaplano niya ang lahat ng ito. Your Honor, tuloy ni Aquino habang lumalakas ang momentum. Si G. Reyes ay nagpakita ng buong pagwawalang bahala sa awtoridad ng korte na ito. Inignora niya ang bawat utos, nilabag ang bawat kasunduan, at ipinakita na sa tingin niya ay nasa itaas siya ng batas. Humihiling kami na siya ay iugnay sa contempt at sentensyahan ng 30 araw sa county jail upang matuto siyang may konsekwensya ang mga utos ng korte. Umupo siya ng may satisfied na ngiti. 30 araw sa kulungan. Iyon ang kanyang opening move. Ngumingiti ng malapad si Rebecca mula sa gallery, malamang pinaplano na niya kung paano niya ikukuwento ito sa susunod na lunch sa country club. Tumingin sa akin si Hukom Hernandez sa ibabaw ng kanyang reading glasses. G. Reyes, may legal representation ka ba? Wala po, Your Honor. Ako po ang kumakatawan sa sarili ko, may mga bulong-bulungan sa korte. Pinakamalakas ang tawa ni Rebecca. Alam mo bang karaniwang hindi iyon pinapayuhan? Tanong ng hukom. Alam ko po, Your Honor, pero minsan kailangang gamitin ng tao ang meron siya. Tumango ng dahan-dahan si Hukom Hernandez. Sige, gusto mo bang tumugon sa mga akusasyon na ito? Tumayo ako at tumahimik ang buong korte. Naramdaman ko ang bawat tingin sa akin. Si Rebecca at Preston ay nanonood ng may halos hindi na ikukubli na saya. Si Miranda Aquino ay tumitingin sa kanyang relo. Malamang kinakalkula kung gaano kabilis matatapos ito. Kinuha ko ang briefcase ng aking lolo, na makinis na ang balat mula sa mga dekada ng paggamit. Ang lolo ko ay prosecutor
noong 70s at 80s. Nagretiro siya bago ako ipanganak, pero tinuruan niya ako ng lahat tungkol sa batas na hindi natuturo sa mga libro. Your Honor, sabi ko, matatag ang boses kahit mataas ang adrenaline. Bago natin pag-usapan ng contempt, kailangan ko munang tugunan ang ilang pangunahing issue sa mga utos na sinasabi ni Mrs. Aquino na nilabag ko. Bahagyang nawala ang kumpiyansa sa ngiti ni Miranda Aquino. Ang spousal support order na may petsang Abril 15, tuloy ko, kinuha ang isang dokumento mula sa briefcase. Your Honor, nais kong isumite ang kopya ng orihinal na utos bilang ebidensya. Lumakad ako pasulong at ibinigay ang mga kopya sa bailiff na ipinamahagi sa hukom at sa kalaban. Tumingin ng may kunot-noo si Aquino habang binabasa ang dokumento. Gaya ng makikita ng korte, sabi ko, sa orihinal na utos, nagsisimula ang bayad sa spousal support 30 araw pagkatapos kong makatanggap ng formal notification sa pamamagitan ng certified mail. Walang pinadalang certified mail ang opisina ni Mrs. Aquino. May postal record ako na nagpapakita na walang natanggap na certified mail sa aking address sa panahong iyon. Isinumiti ko rin ang mga record na iyon. Maingat na sinuri ni Hukom Hernandez ang mga ito. Bukod pa rito, tuloy ko, partikular na sinasabi sa utos na ang mga bayad ay nakadepende sa hindi pagbabago ng aking employment status. 3 linggo pagkatapos ma-issue ang utos, nawalan ako ng trabaho sa Richardson Manufacturing dahil sa mga pangyayaring hindi ko kontrolado. Isinara ang planta at 240 empleyado ang natanggal. Isinumiti ko ang notification ng pagbabagong ito sa korte, humihingi ng modification hearing. Higit pang mga dokumento ang isinumite, termination letter, unemployment filings at ang request ko para sa modification hearing. Hindi kailanman na-schedule ang request na iyon, sabi ko. Sa halip, nag-file si Mrs. Aquino ng contempt motion na ito na sinasabing sadya kong nilabag ang utos na hindi naman maayos na naipatupad at may lehitimong dahilan ako para humingi ng modification. Tahimik na ang buong korte. Wala nang nangiti si Rebecca. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ang kwentong ito, lubos kong ipapasalamat kung maaari mong pindutin ang subscribe button, mag-iwan ng komento tungkol sa iyong saloobin at bigyan ng like ang video na ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay daan sa akin upang magdala ng higit pang kwentong tulad nito. Ngayon, tuloy tayo. Bahagyang sumandal si Hukom Hernandez. Mrs. Aquino, nagpadala ba ng certified notification ang inyong opisina gaya ng kinakailangan sa utos? Mabilis na tumayo si Miranda Aquino, bahagyang nagkakamali ang kanyang composure. Your Honor, naniniwala kami na sapat ang regular mail dahil alam ni G. Reyes ang proceedings. Partikular na kinakailangan ang certified mail sa utos, sabi ni Hukom Hernandez, lumalamig ang tono. Nagpadala ba kayo o hindi? Hindi po, Your Honor, pero malinaw naman ang intensyon ng utos. Ang intensyon, singit ko ng magalang, ay hindi nauugnay kapag may particular na procedural requirements ang utos. Ang batas ay nangangailangan ng certified notification para sa kadahilanang ito, upang magkaroon ng malinaw na record kung kailan nagsisimula ang obligasyon. Tumango ng dahan-dahan si Hukom Hernandez. Magpatuloy, G. Reyes. Banggit mo ang marital home. Opo, Your Honor. Sinabi ni Mrs. Aquino na hinayaan kong masira ito. Ang totoo ay iba. Kinuha ko ang cellphone ko, ikinonekta sa maliit na portable projector na dala ko, at sa pahintulot ng korte, ipinakita ang mga larawan sa dingding ng korte. Ang unang larawan ay nagpapakita ng dating bahay namin sa perpektong kondisyon, bagong pintura, maayos na bakuran, lahat pristine. Kuha ko ito 2 linggo na ang nakalipas, sabi ko. Makikita ninyo na nasa mahusay na kondisyon ang ari-arian. Ang hindi binanggit ni Mrs. Aquino ay lumipat agad sina Rebecca at bagong asawa sa bahay pagkatapos ng separation. 4 na buwan na silang nakatira roon. Pumutla si Rebecca, nahiya si Preston sa upuan. Ayon sa property settlement agreement, tuloy ko, si Rebecca ang may sole use and occupancy ng marital home hanggang sa final division ng assets. Kaya ang anumang maintenance issues ay responsibilidad niya bilang occupant. May temporary restraining order na ipinakuha ni Mrs. Aquino na nagbabawal sa akin na pumasok sa property.
Isinumiti ko iyon kasama ng sulat mula sa attorney niya na eksplisitong nagbabawal sa akin na pumasok kahit para sa maintenance. Kaya kapag sinabi ni Mrs. Aquino na hinayaan kong lumala ang property, ang ibig niyang sabihin ay nabigo ang kanyang kliyente na panatilihin ang property na tinitirhan niya at ngayon ay gusto niyang sisihin ako sa damage na wala naman o dulot sa kanyang paninirahan. Higit pang mga close-up na larawan ang ipinakita, walang anumang pagkasira. Kuha ko ang mga ito mula sa public sidewalk, maingat na hindi lumabag sa restraining order. Tumayo si Miranda Aquino. Your Honor, ito ay hindi na uugnay. Ang financial failures ng depensa ay hindi dahilan para sa contempt. Sa katunayan, sabi ko ng kalmado, oo, kapag ang mga utos na binabanggit ay hindi maayos na naipatupad, at ang factual basis ng contempt motion ay malinaw na mali. Tumingin ako kay Hukom Hernandez. Your Honor, hindi ako narito upang sabihing walang sala ako sa pagkabasag ng aming kasal, pero narito ako upang matiyak na batay sa katotohanan ang mga utos ng korte, hindi sa fiction, at hindi ginagamit ang contempt powers bilang sandata sa divorce. May isa pa, sabi ko, kinuha muli ang briefcase. Sinabi ni Mrs. Aquino na nagpakita ako ng pagwawalang bahala sa autoridad ng korte. Gusto kong tugunan iyan ng direkta. Kinuha ko ang makapal na folder. Your Honor, ito ang kopya ng bawat filing sa kasong ito, bawat motion, response, status update. Sumunod ako sa bawat procedural requirement, nagsumite ng bawat dokumento on time at dumalo sa bawat hearing. Nagsasalita ang record para sa sarili. Isinumite ko ang folder. Habang sinuri ito ni Hukom Hernandez, tuloy ko. Sa kabilang banda, nais kong ituro ang pansin ng korte sa mga filing ng plaintiff, particular ang disclosure forms tungkol sa income at assets. Kinuha ko ang financial disclosures ni Rebecca. Huminto ako sandali. Gayunpaman, may ebidensya ako na nagtatrabaho si Rebecca sa loob ng 7 buwan sa Vail Properties, ang real estate company na pag-aari ng bagong asawa niyang si Preston Valdez. Nakakatanggap siya ng 300,000 bawat buwan, plus bonuses. Isinumite ko ang pay stubs, employment contract at bank statements na nagpapakita ng regular na deposito mula sa Vail Properties sa bagong account ni Rebecca. Nag-umpisa ang bulong-bulungan sa korte. Parang sinampal si Rebecca. Nakatingin ng galit si Preston sa akin. Bukod pa rito, sabi ko, bahagyang itinaas ang boses, nakatira si Rebecca ng libre sa property na pag-aari ni G. Valdez simula 2 linggo pagkatapos ng separation. Ito ay 5,000 square feet na bahay sa Riverside Heights na tinatayang nagkakahalaga ng 60 milyon. Ipinakita ko ang mga larawan mula sa Public Real Estate Records at County Assessor's website. Kaya kapag sinabi ni Mrs. Aquino na kailangan ni Rebecca ng 200,000 mula sa akin para mapanatili ang kanyang pamumuhay, ang katotohanan ay mas mataas pa ang kasalukuyang pamumuhay ni Rebecca kaysa sa mayroon kami noong kasal. Kumikita siya ng higit pa kaysa sa akin noon, nakatira sa bahay na 3 beses ang laki ng marital home, at may access sa resources sa pamamagitan ng relasyon kay G. Valdez na higit na malaki kaysa sa maibibigay ko. Tinitigan ni Hukom Hernandez si Miranda Aquino nang may itsurang kayang magpalamig ng tubig. Mrs. Aquino, sabi niya dahan-dahan, alam mo ba ang employment ng iyong kliyente nang mag-file kayo ng mga financial disclosures na ito? Natigilan si Aquino sandali. Your Honor, sinabi sa akin ng kliyente na pansamantalang consulting position iyon. Ang 300,000 bawat buwan ay hindi pansamantalang consulting, sabi ko. At ang employment contract na isinumiti ko ay nagpapakita na permanent full-time ito na may benefits, profit sharing at company car. Kinuha ko ang isa pang dokumento. Ito ang social media profile ni Rebecca noong nakaraang buwan. Public post. Basahin ko ang caption. So blessed to be starting my new career at Vail Properties. Dream job with my dream man, living my best life. Ang larawan ay nagpapakita kina Rebecca at Preston sa harap ng building ng Vail Properties. Hawak niya ang nameplate na Valdez, Senior Property Manager. Rebecca Valdez, ulit ko. Ginagamit na niya ang apelyido niya, Your Honor. Sa official company documents, sa social media,
sa bawat aspeto ng bagong buhay niya. Gayunpaman, gusto niyang paniwalain ng korte na isang destitute spouse siya na nangangailangan ng suporta mula sa kanyang walang trabahong ex-husband. Ganap na katahimikan sa korte. Maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Inilagay ni Hukom Hernandez ang kanyang pen at tinitigan ng diretso si Miranda Aquino. Counselor, tatanungin kita ng direktang tanong at inaasahan ko ang direktang sagot. Alam mo bang sinadya mong mag-sumite ng false financial disclosures sa korte na ito? Nawala ang kulay sa mukha ni Aquino. Your Honor, umasa ako sa impormasyon mula sa aking kliyente. Hindi iyon ang tinanong ko. Nag-verify ka ba ng alinman sa impormasyong ito bago isumite under oath? Your Honor, sa divorce proceedings, karaniwang pinagkakatiwalaan namin ang aming mga kliyente na magbigay ng accurate financial information. Karaniwan, sabi ni Hukom Hernandez, malamig ang boses kapag nagsasabi ng totoo ang kliyente. Pero kapag may red flags na nagpapahiwatig ng kabaligtaran, dapat mag-imbestiga ang competent attorney. Nag-imbestiga ka ba, Mrs. Aquino? Humaba ang katahimikan. Sa wakas, mahina niyang sabi, "Hindi po, Your Honor." Your Honor, sabi ko, hindi ko hinihiling na parusahan si Mrs. Aquino dahil sa dishonesty ng kanyang kliyente. Pero hinihiling ko na isaalang-alang ng korte ang konteksto ng contempt motion na ito. Si Rebecca ay patuloy na nagmalabis sa kanyang financial situation, nilabag ang sariling disclosure obligations, at ngayon ay ginagamit ang contempt powers ng korte upang parusahan ako sa pagtanggi kong magbayad ng suporta na hindi niya kailangan at wala siyang karapatan. Tumingin ako ng diretso kay Rebecca sa unang pagkakataon. Gusto mo akong makita na pobre at desperate sa harap ng korteng ito, sabi ko. Gusto mong isipin ng lahat na deadbeat ako na hindi kayang magbayad ng abogado at hindi makapagbigay ng obligasyon. Umaasa ka na matatakot ako o tanga para ipagtanggol ang sarili ko. Tumingin si Rebecca sa ibang direksyon, hindi makatingin sa akin. Pero nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay, tuloy ko. Tinuruan ako ng aking lolo na ang batas ay ang dakilang pantay-pantay. Walang pakialam kung may pinakamahal na abogado ka sa buong probinsya o kumakatawan ka sa sarili mo, gamit lang ang katotohanan. Ang mahalaga ay ang mga katotohanan, ang ebidensya at ang integridad na iharap ito ng tapat. Tumingin ako kay Hukom Hernandez. Your Honor, hiniling ko sa korteng ito na tanggihan ng buo ang motion ng plaintiff para sa contempt. Ang mga utos na sinasabing nilabag ko ay hindi maayos na naipatupad. Mali ang factual basis ng violations at ang buong motion ay mukhang abusive process na idinisenyo upang parusahan ako sa pagtanggi kong maapi sa settlement. Bukod pa rito, dagdag ko, nagfa-file ako ng counter motion na humihingi na muling suriin ng korte ang spousal support order dahil sa material misrepresentations ng plaintiff tungkol sa kanyang financial situation. Isinumite ko ang motion doon mismo sa korte. Sumandal si Hukom Hernandez sa upuan, sinusuri ang mga dokumento. Katahimikan sa korte na maririnig ko ang sariling tibok ng puso. Sa wakas, nagsalita siya. 30 taon na ako sa bench na ito. Sa panahong iyon, marami akong nakitang self-represented litigants. Karamihan ay hindi handa, emosyonal, at lubos na overwhelmed ng legal system. G. Reyes, ikaw ay hindi karaniwang self-represented litigant. Tumingin siya kay Miranda Aquino. Counselor, ang contempt motion ng iyong kliyente ay tinanggihan. Hindi lang tinanggihan, kundi denied with prejudice, ibig sabihin, hindi na maaaring i-refile sa parehong grounds. May narinig na gasp mula kay Rebecca sa gallery. Bukod pa rito, tuloy ni Hukom Hernandez, nagtatakda ako ng hearing 2 linggo mula ngayon upang tugunan ang motion ni G. Reyes na muling suriin ang spousal support. Mrs. Valdez, tinatawag kita noon dahil mukhang mas gusto mo yon. Dapat kang dumalo sa hearing na iyon at magdala ng kumpleto, tumpak at na-verify na financial disclosures. Kung malaman kong nagsinungaling ka muli sa korteng ito, ire-refer ko ang usapin sa district attorney para sa prosecution dahil sa perjury. Tumingin siya sa akin. G. Reyes, humanga ako sa iyong paghahanda at pag-uugali dito sa korte. Ipinakita mo na ang self-representation. Kahit mahirap,
ay hindi imposible kapag ginawa ng may sipag at respeto sa legal process. Salamat po, Your Honor. Huwag mo pa akong pasalamatan, sabi niya ng may bahagyang ngiti. May property settlement negotiations ka pa, pero batay sa nakita ko ngayon, sa tingin ko kakayanin mo. Ibinunyag niya ang hearing closed. Dahan-dahan kong inayos ang briefcase ng aking lolo habang lumalabas ang mga tao sa korte. Mabilis na lumabas sina Rebecca at Preston nang hindi tumitingin sa akin. Mabilis ding umalis si Miranda Aquino, lubos na nababagabag ang kanyang professional composure. Habang naglalakad ako patungo sa exit, lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na nakasuit. May pilak na buhok siya at may itsura ng taong gumugol ng mga dekada sa korte. G. Reyes, sabi niya, inabot ang kamay. Thomas Bernardo ako, attorney dito sa bayan. Family law ang practice ko. Nanood ako ng buong hearing mo mula sa likod. Nagkamayan kami. Gusto ko lang sabihin, tuloy niya, isa iyon sa pinakamahusay na advocacy na nakita ko sa mga nakaraang taon. Ang paraan mo ng pag-dismantle sa contempt motion ay masterful. Salamat po, pero ipinakita ko lang ang mga katotohanan. Hindi, sabi ni Bernardo, higit pa iyon. Nagkwento ka. Pinakita mo sa hukom ang katotohanan sa likod ng legal maneuvering. Iyan ang sining ng batas, hindi lang ang agham nito. Ibinigay niya sa akin ang business card niya. Kung sakaling kailangan mo ng co-counsel sa property settlement, parangal sa akin na makatulong sa iyo. Walang bayad, para lang sa pribilehiyo na makita kang magtrabaho. Tiningnan ko ang card na antig sa kilos. Lubos kong pinahahalagahan iyan, G. Bernardo. Talaga. Matutuwa ang lolo mo, sabi niya. Kilala ko siya noon. Nagkasama kaming mag-try ng ilang kaso noong 80s. Tinuruan niya ako na ang pagiging abogado ay hindi tungkol sa panalo sa lahat ng paraan. Ito ay tungkol sa paglilingkod sa hustisya. Mabuti mong natutunan ang aral na iyon. Pagkaalis niya, tumayo ako sandali sa walang tao na hallway ng korte, hawak ang briefcase ng aking lolo. Naisip ko ang lahat ng gabi na ginugol ko sa paghahanda para sa hearing na ito. Pagbabasa ng case law, pag-aayos ng ebidensya, pagpapractice ng arguments sa harap ng salamin sa banyo na parang legal Rocky Balboa. Naisip ko ang tawa ni Rebecca nang makita niya akong nakaupo roon mag-isa. Ang paraan niya ng pag-aakala na dahil wala akong abogado, talo na ako bago magsimula. At naisip ko ang mga salita ng aking lolo na sinabi sa akin noong bata pa ako. Nathaniel, marami kang mabibili ng pera, mabubuting abogado, mamahaling damit, magagarang opisina, pero hindi nito mabibili ang integridad. At sa huli, ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Ang property settlement hearing ay dumating 2 linggo pagkatapos. Dumating si Rebecca na may ibang abogado. Si Miranda Aquino ay nag-withdraw sa kaso na binanggit ang irreconcilable differences sa kliyente. Ang tunay na dahilan ay malamang ang bar complaint na inihain ko pagkatapos malaman na nagsumite siya ng false financial disclosures kahit alam niya ang katotohanan. Ang bagong abogado, isang mas bata na babaeng si Sarah Cruz, ay mas makatwiran. Nang makita niya ang ebidensya na inipon ko tungkol sa tunay na financial situation ni Rebecca, pinayuhan niya ang kliyente na mag-settle. Naabot namin ang agreement sa loob ng 3 oras. Si Rebecca ang nagpapanatili ng bahay na tinitirhan niya kay Preston dahil pag-aari nito iyon. Akin naman ang retirement account na naipon ko sa loob ng 12 taong kasal. Ang spousal support order ay tuluyang binasura batay sa trabaho ni Rebecca at sa kanyang bagong relasyon. Habang pinipirmahan namin ang final documents, tiningnan ako ni Rebecca nang may mukhang pagsisisi o kahihiyan. Mali ako sa pagkakakilanlan sa iyo, sabi niya ng mahina. Oo, sang-ayon ko. Mali ka. Hindi ko alam na kaya mo pala ang lahat ng ito. Ang legal research, ang courtroom stuff. Hindi mo man lang nabanggit. Hindi mo naman tinanong, sabi ko. Sa loob ng 12 taong kasal, hindi mo tinanong kung ano ang natutunan ko sa aking lolo. Hindi mo tinanong tungkol sa mga kahon ng law books sa garahe o bakit ko ginugugol ang oras sa pagbabasa ng case law para lang sa saya. Akala ko weird ka lang. Weird ako, aminado ko. Pero hindi ibig sabihin nito tanga o walang kakayahan. Pinirmahan ni Rebecca ang huling dokumento at tumayo.
Gusto ni Preston na magpakasal agad pagkatapos ng divorce. Congratulations! Talaga bang okay ka sa lahat nito? Tanong niya. Ang divorce? Ang pag-move on ko? Lahat. Pag-isipan ko sandali. Sa totoo lang, oo. Mahal kita, Rebecca. Mahal ko ang babaeng pinakasalan ko, 12 taon na ang nakalipas. Pero sa daan, naging ibang tao ka na hindi ko nakilala. Isang taong kayang tumawa sa akin sa korte, magsinungaling sa hukom tungkol sa pera, at subukang gamitin ang legal system para parusahan ako sa hindi pagsuko ng walang laban. Sorry, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, tunay itong tunog. Sana masaya kayo ni Preston. Talaga? At sana natuto ka rin sa lahat ng ito. Ano? Na ang pagkakaroon ng pera, kapangyarihan, at mamahaling abogado ay hindi nangangahulugang tama ka. Ginagawa ka lang nitong mahal. 6 na buwan pagkatapos ma-finalize ang divorce, nakaupo ako sa bagong apartment ko, isang katamtaman pero komportabling lugar sa kanlurang bahagi ng bayan. Nakahanap ako ng bagong trabaho. Wala sa antas ng sweldo ng Richardson Manufacturing, pero matatag at tapat na trabaho sa logistics company. Tumunog ang doorbell ko. Pagbukas ko, si Thomas Bernardo ang nakatayo roon na may bote ng bourbon at ngiti. Akala ko baka gusto mong ipagdiwang, sabi niya. Itinaas ang bote. Ipagdiwang ang ano? Ang abogado ng ex-wife mo, si Miranda Aquino. Nagdesisyon na ang state bar sa complaint mo. Suspended ng 6 na buwan, mandatory ethics training, at probation ng 2 taon pagkatapos ma-reinstate. Pinapasok ko siya at kumuha ng 2 baso. Hindi ko inihain ang complaint na yon para sirain ang career niya. Alam ko, sabi ni Bernardo habang nagbubuhos ng tig-iisang malaking shot. Inihain mo dahil nilabag niya ang ethical obligations niya. Pero ang konsekwensya ay konsekwensya. Mag-iisip-isip na ang ibang abogado bago mag-submit ng false documents. Umupo kami sa living room, 2 lalaki na nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakaibigan sa gitna ng gulo ng aking divorce. Naisip mo na bang mag-law school? Tanong ni Bernardo. May natural talent ka sa gawaing ito. 42 anyos na ako, Thomas. Medyo huli na para magsimula ng bagong career. Nagsimula ang partner ko sa law school sa 45, sabi niya. Pinakamabuting desisyon niya. At sa instincts at work ethic mo, magiging incredible attorney ka. Uminom ako ng bourbon, pinag-iisipan. Siguro, pero sa ngayon, masaya na ako na nabalik ang buhay ko. Sige, sabi niya. Pero kung magbago ang isip mo, may trabaho kang naghihintay sa firm ko. Para legal sa simula, law school support kung gusto mo. Seryoso ako. Uminom kami ng tahimik sa komportableng katahimikan sandali. Alam mo kung ano ang nakakatawa, sabi ko sa wakas. Tama si Rebecca sa isang bagay. Hindi ko kayang magbayad ng abogado. Pobre ako, walang trabaho, at lubos na out of my depth. Pero nanalo pa rin ako dahil may mas mahalaga ako kaysa pera. May katotohanan ako at may kakayahan akong iharap ito ng epektibo. Tinuruan ako ng aking lolo na ang batas ay hindi tungkol sa mayaman o mahirap. Ito ay tungkol sa pagiging tama. Itinaas ni Bernardo ang baso. Sa lolo mo at sa iyo sa pagpapatuloy ng legacy niya. Nagkaklink kami ng baso. Hindi ako nag-law school, pero hindi ko rin nakalimutan ang natutunan ko sa mga buwang iyon ng pagrepresenta sa sarili. Natuto akong hindi rigged ang system laban sa maliit na tao. Hindi kong handa ang maliit na tao na magtrabaho. Natuto akong kaya talunin ng mamahaling abogado sa pamamagitan ng paghahanda at katotohanan. At natuto akong minsan ang pinakamabuting revenge ay hindi revenge. Ito ay simpleng pagtatanggol sa sarili ng may dignidad at integridad. Nagpakasal sina Rebecca at Preston 3 buwan pagkatapos ma-finalize ang aming divorce. Ayon sa mga mutual friends, tumagal ang kasal ng 18 buwan bago mag-file si Preston ng divorce, na binanggit ang irreconcilable differences at financial fraud. Maliwanag na nagtago si Rebecca ng utang at gastusin, nagsinungaling tungkol sa pera sa parehong paraan na sinungalingan niya ang korte sa aming divorce. Hindi ako nagdiwang nang marinig ko ang balitang iyon. Wala akong pakiramdam na vindicated o natuwa. Nalungkot lang ako na hindi natuto si Rebecca kahit ano mula sa karanasan natin. Tungkol naman sa akin, nakilala ko ang isang bagong tao mga 1 taon pagkatapos ng divorce. Ang pangalan niya
ay Clara at siya ay librarian na may parehong weird habit ko ng pagbabasa ng legal opinions para lang sa saya. Nang ikwento ko sa kanya ang karanasan ko sa korte, hindi siya tumawa o nag-isip na sira ako. Sa halip, ipinahanga niya. Tumayo ka para sa sarili mo, sabi niya. Kahit na iniisip ng lahat na matatalo ka, iyan ay nangangailangan ng tapang. Desperasyon yon, pagtama ko. Wala akong ibang choice. Lagi kang may choice, sabi ni Clara. Pwede kang sumuko. Pwede mong tanggapin ang bersyon ni Rebecca ng katotohanan. Pwede mong hayaan ang attorney niya na maging steamroller sa iyo. Pero hindi mo ginawa. Pinili mong lumaban. At pinili mong lumaban ng matalino. 3 taon na kaming magkasama ngayon. Walang madali ang pagpapakasal. Tinatamasa lang namin ang pagbuo ng isang tunay na relasyon, batay sa katapatan at mutual respect. Minsan nakikita ko pa rin si Miranda Aquino sa paligid ng bayan. Iniiwasan niya ang eye contact, tumatawid sa kalsada kapag nakikita niya akong papalapit. Hindi ko siya sinisisi. Sinira ko ang kanyang perfect record at nagastos ko siya ng 6 na buwan ng career niya. Pero hindi rin ako nakukonsensya. Nilabag niya ang rules at nahuli. Ganyan dapat gumana ang system. Si Tomas Bernardo at ako ay nagkikita para sa lunch 1 beses sa 1 buwan. Sinusubukan pa rin niyang i-recruit ako sa firm niya at tumatanggi pa rin ako ng magalang, pero naging mabuting kaibigan at mentor siya sa mga paraang walang kinalaman sa batas. Alam mo kung ano ang iniisip ko kapag nasa korte ako ngayon, sabi niya sa huli naming lunch. Iniisip ko ikaw na nakatayo roon mag-isa, humarap sa isa sa pinakamahusay na divorce attorneys sa probinsya gamit lang ang lumang briefcase at ang katotohanan. Nagpapaalala iyon sa akin kung bakit ako naging abogado sa una. Ang briefcase ng aking lolo ay nakadisplay na ngayon sa istante sa home office ko. Hindi ko na ito ginagamit sa trabaho, pero pinapanatili ko itong malapit. Sa tuwing tinitingnan ko ito, naaalala ko ang araw na iyon sa korte. Ang araw na tumawa si Rebecca sa akin. Ang araw na napatunayan ko na hindi mo kailangan ng pera, kapangyarihan o koneksyon para makamit ang hustisya. Kailangan mo lang ng tapang, paghahanda at pagpayag na tumayo para sa tama. Iyan ang aral na sinubukan ng aking lolo na ituro sa akin sa buong buhay ko. Kailangan lang mawala ang lahat para tuluyang maintindihan ko ito. Kung nakarating ka hanggang dito, salamat sa panonood. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, isaalang-alang na mag-subscribe, mag-iwan ng komento tungkol sa sarili mong karanasan, sa pagtatanggol sa sarili, at bigyan ng like ang video na ito. Hanggang sa muli, tandaan na minsan ang pinakamabuting bagay na mangyayari ay mapilitang tumayo mag-isa dahil doon mo matutuklasan kung gaano ka katatag talaga.